Good morning, Kuya! Siyempre, it's 5:19 in the morning and it's a Wednesday and Doc Pebbles is here. Good morning. Hi, Doc! Morning! Hello! And we're all nakakumpul here, no? In I one know, area. right? Last week, firing squad kami. Anyway, dahil nga paumpisa ang ating programa, kailangan po tayo magkaroon ng masabi po natin na pagkain sa ating Food for the soul. kaluluwa. To No? start our day right. Sa tingin ba ninyo, ang problema ba ay binibigay ng Diyos sa atin o hindi? I think binibigay niya yun sa atin. Sa tingin, bakit? Bakit kaya tayo sinusubok ng Panginoon? To make us stronger. Correct. I agree. And to make help us us better. overcome the next challenge and the one after It's that. preparing us for Yes. more and more things to come. Anyway, tanungin natin no sa ating resident no sa ating biblically speaking with Brother Eli Soriano. Ang pagsubok, isang bagay na dumadating na wala ka namang kasalanan dumating sa'yo. Halimbawa, may alaga kang baboy. Nung kung kailan manganganak, inaalagaan mo naman totoo, kung kailan manganganak, saka namatay yung baboy. Maaari sinusubok ka ng Diyos kung gaano ang pagtitiwala mo sa Kanya, di ba? Halimbawa, sa trabaho, wala ka namang pagpapabaya, maayos ka namang magtrabaho, tapos inalis ka nung amo mo. Maaari, pagsubok yon, kapatid. Pero halimbawa, dahil sa kapabayaan mo, dahil sa mali mong gawain, naalis ka sa trabaho, hindi pagsubok yon. Problema yon. Ayan. Ngayon ganito, bakit ba ang tao ay sinusubok ng Diyos, kapatid? Bakit niya tayo kailangan subukan? Pakinggan mo sa isang talata ng Pedro, ganito ang ating mababasa. Upang ang pagsubok sa inyong pananampalataya na lalong mahalaga kaysa ginto na nasisira, bagamat ito'y sinusubok sa pamamagitan ng apoy, ay masumpungan sa ikapupuri at ikaluluwalhati at ikararangal sa pagpapakahayag ni Hesukristo. Talaga palang dumadating ang pagsubok, kapatid, no? Ngayon, yung pagsubok, yan ay bunga ng ating pananampalataya. Ang sinusubok lang naman ng Diyos yung sumasampalataya. Hindi naman sinusubok yung walang pananampalataya. Ang sinusubok niya kung sumasampalataya ka para ikaw ay mapatibay, para ikaw ay madalisay, para rin yung ginto, sinusubok yun sa apoy. Inaapuyan ng inaapuyan yon para maging dalisay na ginto, maalis lahat ng dumi. Maging 24 karat gold. Sa kaapoy, naaalis yung mercury, naaalis yung mga baka, naaalis yung dumi, nagiging 24 karat pure gold ang tawag doon. Ngayon, yun ang dahilan kaya sinusubok ang ginto. Ang pananampalataya naman natin sa Diyos, sinusubok ng Diyos para tayo maging matatag. Ang pagsubok, hindi dahilan yan para tayo manghina o tayo ay huminto o tumigil o kaya mawalan ng loob, kundi ang pagsubok dapat nating tanggapin bilang paraan ng Diyos para tayo ay tumibay sa ating pananampalataya. Pakinggan mo sa Hebreo 10:36 hanggang 38. Sapagkat kayo'y nangangailangan ng pagtitiis upang kung inyong magawa ang kalooban ng Diyos ay magsitanggap kayo ng pangako. Sapagkat sa madaling panahon, siyang pumaparito ay darating at hindi magluluwat. Ngunit ang aking lingkod na matuwid ay mabubuhay sa pananampalataya, at kung siya ay umurong, ay hindi kalulugdan ng aking kaluluwa. Ayon, ang aking lingkod na matuwid, sabi ng Diyos, mabubuhay sa pananampalataya. Mahalaga yung tayo nabubuhay sa pananampalataya. Dahil pagka tayo umurong, hindi tayo magiging kalugod-lugod sa Diyos, sabi ng Diyos. Kaya ang kailangan, manatili tayo sa pananampalataya. Yun ang layon kaya tayo sinusubok para tumatag tayo ng tumatag sa pananampalataya. Ang katunayan, sa 13 ng Deuteronomio, pakinggan mo, kapatid.
ay huwag mong didinggin ang mga salita ng manghuhulang yaon o ng mapanaginiping yaon ng mga panaginip, sapagkat sinusubok kayo ng Panginoon ninyong Diyos upang maalaman kung iniibig ninyo ang Panginoon ninyong Diyos ng inyong buong puso at ng inyong buong kaluluwa. Ayon, kaya sinusubok tayo para malaman ng Diyos kung talagang iniibig natin siya ng buong puso, buong kaluluwa. Yan po ang layong kaya tayo sinusubok ng Diyos. At pag dumadating yung mga pagsubok, dapat magpakatatag tayo sa 1 Pedro 4, versikulo 12. Mga minamahal, huwag kayong mangagtaka tungkol sa mahigpit na pagsubok sa inyo na dumarating sa inyo upang kayo'y subukin. Nawaring ang nangyayari sa inyo'y di karaniwang bagay, kundi kayo'y mga galak, sapagkat kayo'y mga karamay sa mga hirap ni Kristo. Ayon, sabi huwag tayong magtataka pag dumadating sa atin ang pagsubok na para bang may nangyayaring hindi na pangkaraniwang bagay. Sabi huwag kayong magtaka, kundi mga galak kayo, sabi ng Biblia. Sapagkat sa paraang yun, nagiging karamay tayo sa hirap ni Kristo. Para ba tayo nakiramay nung siya ay nahirapan sa krus? Pagka tayo nagpapakatatag sa pagsubok, kapatid. Ganyan po yan. Okay, ang pagsubok ay binibigay sa atin para lalo tayong tumatag. Tumatag. Yan. Tama, Para at tama. least yung pananampalataya natin ay hindi mayanig kung tayo ay haharap sa mga challenges. Kapit Importanteng lang. patayan. Oo. Sabi nga, di ba? Kapit lang. At hindi naman binibigay yan ng Diyos na alam niyang hindi ninyo kaya eh. Yes. Tsaka nga, madagdag ko lang bago tayo pumunta kay Will. Yung favorite na Bible verse ko, isa sa mga favorite Bible verse ko, yung Romans 8:18. Okay. Yung sinasabi nila, yung the present suffering does not compare yung dun sa nag-iintay na glory na bibigay sa'yo ng Panginoon. So, kung may problema man, kapit lang kasi for sure in the end, at the end of the day, malalampasan mo to. Diba? Yan. Maraming salamat kay Brother Eddie Soriano para sa ating Biblically Speaking. At ano naman kaya ang ating Quick meal! Gitna. Hi, Will! Hi, Doc Pebbles! Good morning. Terno tayo ngayon Oo nga. Talaga. Mapula ang laban ngayon. Wala akong pula. Huwag na lang. Ito. Oo, dahil yung topic nga natin kanina, pagsubok sa Biblically Speaking. Tayo naman dito sa kusina, meron din tayong pagsubok na Kala ko gagawin. problema din eh. Oo, pero ito napakadali lang, Will, and Pagsubok sa pagluluto. Ako kasi hindi marunong magluto. Ikaw talaga nagluluto? Pero mahilig akong kumain. Ako din, ako din. O yun. And you should cook for us. Ay, Doc happy birthday, Pebs. Diego! Si Doc Yun ang Pebs. masarap magluto. Happy birthday, Degs! Happy birthday, Happy Diego! birthday! Ito yung gagawin natin ngayon, ha? Okay. Ang gagawin natin ngayon, Will and Doc Pebbles, ay buttered Shrimp. Uy, favorite ko yan. Ako din, mahilig ako sa hipon. Sige nga, paano ba Ano bang kailangan mo muna Okay. dyan? Syempre, Magluluto Will, ako meron mamayang tayo. gabi. Okay. Meron tayo dito na tomato sauce. Tomato sauce. Nakikisali rin yan sa kulay natin. Tomato sauce. Meron din tayong butter, Doc Peps, tapos meron Kaya nga, din tayo buttered ng garlic. And syempre, hindi makukumpleto ang ating dish for today nang wala tayong Ang shrimp. Oh, In this case, napakadali it's, lang. Napakakunti lang ng mga kailangan dito. Kasi the Simple. Lord will multiply. Ito mga kasambahay, gawin na natin ang ating quick meal for today. Okay, number 1, ilagay lang ating cooking oil sa ating pan at ilagay ang ating Garlic. And ano yung susunod, Will? Shrimp. 200 grams of shrimp. Tapos, ano yung Saute. gagawin natin next, Ito. Doc Peb? Yung butter naman. Oo, Malagyan mo ng butter. Mas malasa. Malinamnam. Very good. Ayan, ang bilis ng spatula. And then, Tapos, the tomato sauce. na. Ang bilis naman ito. Napakadali lang, hahaluin mo lang lahat yan sa ating pan. Tapos, ayan na, tapos na ang And then ating... just garnish with leeks or parsley or whatever. Wow! Masarap ito breakfast, lunch, and dinner. Ako favorite Ang ko buttered yan. shrimp. Ako Oh, din. yeah. Kaya ako yung allergic sa shrimp,
Very sad. Oo. Pero mabuti na lang meron tayong medications on hand. Antihistamine. Alright. Gusto mo man tikman? Do you wanna No, taste? later. Ah, sige, Let's sige. put it on the table mamaya so everybody can taste it, para right? patas, walang mauna. Yeah. Oo, yan mga kasambay. Meron tayong quick meal at ngayon oras na para alamin natin magkano na nga ba ang mga pangunahing bilihin natin dito sa Palengke Price Watch. Good morning, Kuya, at good morning po sa inyong lahat, mga kasangbahay. Ako si Kikay at ito ang Palengke Price Watch. Nandito ako once again sa Malinta Market in Valenzuela City upang alamin magkano na nga ba ang ating mga basic necessities. So, malay mo, nauubusan na kayo, kaya kailangan na natin ulit mag-stock. At syempre, nandito ako sa tindahan ng suki natin na si Nanay Sol. Hi, Nanay Sol! Hello! Ito mga kasangbahaya, ang maliit po na itlog ngayon ay makukuha nyo sa presyong 5.50 per piraso. Large eggs po ngayon ay pumapatak sa presyong 6 pesos po yan per piraso. Mahilig ako dito sa itlog na maalat. At ito naman po ay pumapatak sa presyong 10 pesos po yan per piraso. Ang isang bote po ngayon ng mantika ay pumapatak sa presyong 36 pesos po yan. Ang laking nagagawa nitong fish sauce sa inyong niluluto. Talaga naman nakakaiba ng flavor. Kaya bilhin nyo na yan sa presyong 22 pesos po yan per bottle. Kung gusto nyo nga mag-ihaw mamayang gabi, bilhin nyo na itong uling nila na makukuha mo lamang sa napakamura na 5 pesos po yan per pack. Ating toyo at ang ating suka ay pareho pong pumapatak sa presyong 5 pesos po yan per 100 ml. So ayan mga kasangbahaya, ngayon alam nyo na ang presyo ng ating mga basic commodities dito sa tindahan ni Nanay Sol. At syempre dahil dyan, bibigyan natin siya ng t-shirt mula sa Good Morning Kuya. Thank you, Nanay Sol. Thank you. Ayan mga kasangbahay, ngayon alam nyo na ang presyo ng ating mga basic necessities dito sa tindahan ni Nanay Sol. Ako si Kikay at ito ang nag-iisang Palengke Price Watch dito lang sa Good Morning Kuya. O ayan mga kasangbahay, ngayon alam nyo na po ang presyo ng ating mga basic commodities dito sa Malinta Market in Valenzuela City. At gusto ko na rin magpasalamat sa lahat ng vendors na aking nakilala at syempre sa Mothers Club sa kanilang paglilingkod. Yan po ang ating Palengke Price Watch for today. Doc Peb. Ayan, kung meron po kayong katanungan patungkol sa inyong kalusugan or legal concern, mag-text lang or tumawag lang sa aming mga sumusunod na numero. 0244262256 or 0244202257 or pwedeng mag-text sa 0995-582-3762 or 0932-947-5386 or mag-send ng message sa aming Facebook account www.facebook.com/Good Morning Kuya. I-type nyo lamang ang inyong name, age, location at ang inyong katanungan at susubukan naming sagutin ito sa sa madaling panahon. Salamat nilakihan nyo yung letra. At to thank others also, Good Morning Kuya would like to thank Patrol. Ayaw mo bang tumaba? Ayaw! Yes, definitely hindi. Go with the power of 500. Go with the power of Patrol. And Live It. Take care of your liver with Live It. Available at all leading drugstores nationwide. And good morning, Kuya. Would also like to thank New Moms, maging bidang nanay sa New Moms Manunggay at OsteoGuard tulong iwas osteoarthritis sa OsteoGuard. Go, galaw! Wow! La 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 la. Alright, nagbabalik po ang Good Morning Kuya. November 30, walang pasok. Di ba? Walang school ngayong araw Walang na. coding. Oo, walang coding. At walang traffic. Walang traffic. Yan ang hindi natin alam. Sana. We're hoping. Hindi natin alam yan. Time check tayo ko. 5:36 in the morning. Yan. At syempre, tuloy-tuloy nga po ang ating public service mula po sa ating 1,360 satellite monitoring centers. Diba? So, ready na ba ang ating ikonsulta mo?
ating 1,360 satellite monitoring centers ay ready na para sa ating mga katanungan legal at medical. But this time around, unahin muna natin ang legal question. Yan, mula kay Bernadette Corpus, 34 years old sa Cebu City. Good morning po sa inyo. Mahigit 2 years na po kami annulled ng asawa ko dati. Meron na po siya asawa ngayon. Tatanong ko lang kung pwede po or pwede pa po kaya ako humingi sa kanya ng sustento para sa anak namin. Kong. Okay, syempre, no? Good morning, Bernadette. Maayong buntag. Maski annulled kayo ng asawa ninyo ng 2 years dahil meron kang anak sa kanya, karapatan mo na humingi ng sustento para sa mga anak ninyo. Dahil anak rin po niya yan. So, you can go to court and the court will determine kung magkano ang support na pwedeng ibigay based sa kakayahan niya at dahil meron rin siyang bagong pamilya, no? So, pagbabalansehin yan ng korte. Titingnan kung magkano ang kinikita niya, magkano ang gastusin niya sa kanyang bagong bahay at yung pangangailangan po ng anak ninyo. At doon, pag-iisipan ng korte kung magkano ang pwedeng ibigay sa mga anak ninyo. So hindi naman porket hiwalay na sila mag-asawa ay At putol na rin porket yung annulled na. putol na rin yung relasyon niya bilang Yes, ama dun sa tatay. mga anak niya. Yan. Maraming salamat sa iyo, Kong, sa pagsagot sa katanungan na yan ni Bernadette Corpus ng Cebu City. And this time around, ang ating katanungan naman mula sa FB ay medical question para kay Doc Pebbles. Doc Pebbles, itong katanungan ay mula kay Andres Segura, 52 years old ng Camarines Sur. Itatanong ko lang po kung bakit po kaya bigla na lang parang naninigas po ang mga daliri ko, lalo na po kapag malamig. At ano po kaya ang gamot dito? Anong pangalan niya? Si Andres. Si Tatay Andres. Mr. Andres, no, good morning po. Salamat sa iyong tanong. No? So, pag naninigas yung mga daliri, baka ibig niyong sabihin ito ay naglalak. So, halimbawa, pag tinitiklop, tapos dinidiretso yung mga daliri, may naiiwan na isa. No? Yes. Yun yung tinatawag nating trigger finger. So, ang nangyayari po kasi dyan, yung tendon na gumagalaw sa ating daliri, dumadaan siya or nag-glide siya under several tunnels, no, sa ating daliri just to facilitate the movement. Sorry. But what happens is that as it keeps on gliding, there's friction. So, namamaga yung tendon. Eventually, sumasabit siya. Ano ba to? Ang pesting ahem. Excuse me? Oo. So, ano pala yun? Trigger So, finger. baka trigger Usually, finger pag yun. ganon. So, ang ginagawa namin dyan, pinipiti namin, minsan we give anti-inflammatories. So ganon. So, ayan. Kay Tatay Andres Segura, yan ang advice ni Doc Pebbles sa'yo. Mabuti nang pumunta ka agad sa ortho na doctor, ano, para matignan mabuti. Pwede naman niyang itry muna yung anti-inflammatories tsaka ipahinga siya. Pero kung halimbawa matagal na niyang iniinda ito, then might as well see an orthopedic surgeon about it. Okay? Sorry. Ayan, maraming salamat sa iyo, Doc Pebs, sa iyong pagsagot sa katanungan ni Andres Segura ng Camarines Sur. At yan po muna ang ating ikonsulta mo para sa umagang ito. Maya-maya, may mga, kung yung mga televiewers natin, mga gusto pang magtanong ng legal at saka medical questions, narito nga po si Doc Pebbles para sagutin ang kanilang katanungan. Ganun din si Kong Erin para naman sa legal questions. At kanina nga, we flashed the numbers na pwede nilang tawagan or i-text para nga doon nila mailagay ang kanilang katanungan, o kaya ang ating Facebook account is open also for our televiewers para doon naman sila mag-send ng kanilang mga katanungan legal at medical. Ayan. But ano ba ang ating gagawin ngayon, Will? Yes, of course. Every morning, alam mo, para sa akin, it's important to start your day with exercise. Yes. Or sometimes Pray end your day. and then Yes. exercise. And then exercise because, lalo na tayo, di ba, Angela, may medyo matakaw tayo. We like to eat. So, kailangan, if you have an input, you have to have an output Yes. para maging healthy. Di ba, Doc Pebbles? You agree? Yes. Exercise is important. So, panoorin sabihin natin mo yung itong exercise. ang ating segment ngayon on sports conditioning, right? Ang ating Fitness 101. Good
morning, Kuya. Hi, welcome to Functional Fitness Performance Center. My name is Coach Kirk Hidalgo. I'm one of the performance coach of our facility. We are here to present to you our sports conditioning program, wherein we're going to show to you how we design a comprehensive workout program. It's periodized for a year based on the athletes' needs and improvements sa sports nila. First of all, we have to identify first what kind of sport is he doing, okay? And from there, we need to understand the needs and of the athletes for improvement. One key factor we should address, the first start, is basically the movement pattern. So I'm here to give you guys a quick look of screening on how we can identify the athlete's movement. The most general part that we can use for screening movement is basically the squat pattern. So in here, I have one of our coaches here to demonstrate to you the basic assessment of doing an overhead squat, wherein we're going to look at basically two variables, mainly the tight and weak muscles and basically his movement dysfunction. This is very important for us to know this because athletes, basically, they develop some certain strength on a pattern wherein even so that they have a lot of these deviations. No? So these deviations affects performance. So Coach Spike, please demonstrate to us. Place your head, that stick here in the head. Okay, distance will be plus overhead here, wider that part. So in this pattern, you lengthen the posterior chain of the person. And then from there, we will see if there's any movement compensation on his pattern of squat. Main key point we should look at here, relationship from the ankle joint, from the knee, and from the hip. Okay? This section is very important for any movements. Basically, this guy is very good squatting alignment, you know, because if you can see his alignment from his second toe, from his medial malleoli, all the way from his knee, okay, that's very good pattern. This is kind of ideal. Okay, stop, Coach Spike. Okay, so we're going to look at now his alignment, if he squats, if he rounds his hip, or create that, maintaining that posture, no? Look at this alignment. Even though he lengthens his posterior chain, okay, it should be able to maintain in that spinal alignment in that area. So for this guy, is very good postural control, no? And good mobility, especially from ankle to the knee. Extra squats ka ba? Ay, mahirap ako kung mag-squats, pero kaya ko yung ganyan-ganyan. Bakit mahirap ka mag-squats? Pero kasi masakit siya dito. Baka hindi ka- Ano bang part ito, Dokter? Lower- Erector spinal. Ano siya, but it's good for the butt, di ba? At saka the Yeah, thighs. pero basta hindi siya yung full squats kasi masyadong it's Sa knees bad naman. for the knees. Bad for the naman. knees. Lalong-lalo na, Doc Pebs, ako, I have a luxating patella. Masama yan, di ba? I shouldn't do to. Mag-ano ka, knee strengthening yung quadriceps at saka VMO Yun nga ang strengthening. sabi ni, yun Yeah. nga ang sabi ni Ni Doc Janice. J. Puntahan Kaya, naman ayan. natin ang Usapang Pangkalusugan Ako sa with akin, Doc okay. Pebbles. Doc So Pebs. today, ang pag-uusapan natin yung tinatawag nating osteoarthritis of the lumbar spine. Actually, when you say, I hardly use the word osteoarthritis of the lumbar spine. The more proper term I would say would be spondylosis, no? Kasi spondylo means the joint of the spine, no? And then yung degenerative cascade, no? But for layman's terms, it's easier to understand kasi ikaw, Kai, ano bang naintindihan mo sa osteoarthritis? Pag naririnig ko, Doc, yung osteoarthritis, alam kong dito siya. Sa likod? Spine sa Okay. spine ba? Tama Hindi ba mo ba ako? Ganun naisip ba? kagad sa tuhod? Ay! Kasi alam ko osteoporosis. Okay. O yun, that's a good thing, no? Important yan kasi oftentimes napagpapalit silang dalawa. So, ang osteoporosis basically, kaya sinabi mo yung likod, kasi you were thinking osteoporosis. Osteoporosis is actually yung lumalambot yung buto natin, which can affect the spine and any part of our body. So, ang osteoarthritis para siyang rheuma Yes. in the There you spinal go. area. Yes. So, it's the same- osteoarthritis means that yung joints ng ating katawan, whether it is the knee joint or the joints of our spine,
spine are starting, namamaga siya. So it's age-related also. It can be age-related. So there are many causes of when we say osteoarthritis of the spine. So technically speaking, when you say osteoarthritis of the spine, the back kasi is made up of joints as well, connecting one bone to the next. So the articulation is called the joint, and that is yung articulation na yun, may cartilage in between Ayan. that allows it to have frictionless movement. So when we move, it is because of these facet joints. And over time, yan yung sinasabi mong aging, no? But it's really wear and tear and genetics. Nangyayari, nagagasgas yung cartilage, kaya namumula siya and eventually namamaga, kaya sumasakit. And that causes your low back pain. And also, if that happens to the knee, that's when they do the knee replacement Yes, surgery oo. kasi nawawala na yung Yes. lubrication, di ba? So, when masakit. for the bigger joints like the hip and the knee, then you can replace that. Unfortunately, for the The spine, you can't. we can't just replace it that way. We do have other ways, so we end up pinagdidikit na natin, unlike sa joints of the knee and the hip wherein we preserve the movement, no? So what happens is that here you see that namamaga siya, hindi na rin siya very smooth, no? Yan yung tinatawag nating arthritic changes or what we call spur formation. So nangyayari yan dahil nga na numinipis yung cartilage and nagko-compensate, nag-a-adapt ang ating katawan, no, including our spine, to be able to withstand the stresses that we are still undergoing. It's like having a car na sira yung shock absorber, but you can still use your car. Kaya Matagtag lang nga. iba lang nga siya. Yes, parang ganun din yung spine. Now, the consequence of having this, you might end up having, aside from back pain, you can also have leg pain. No? When you say leg pain, kasi each portion of our body is supplied by a very specific nerve, no? From the spine. Yes, from the spine. So, depende sa level na na-affect, maaring maipit niya rin yung nerve na nagsusupply on specific areas, and that can also cause leg pain or numbness of that area. So, this is what our video is showing, that how the facet joint can get irritated kasi the facet joint facilitates movement, no? And over time, nag-wear and tear siya, mamamaga yung joint. Pag kumapal yung joint, mamaga yung joint, kakapal din siya. So, maiipit niya yung nerve structures right underneath that. And that can be associated with your back pain, presenting it as leg pain also. Doc, So, yung ganito, no? Yung ganito, when you start experiencing this type of pain, naapektuhan din ba ang posture natin? Well, yes, kasi meron kang tendency, meron tayong Humuba or to compensate? Just so, because you have back pain, you can't keep yourself erect. Kasi for the lower lumbar spine, the L4, L5, mataas ang pressures on extension. So, ang tendency ng muscles around that area is get irritated. So, you want to kind of hunch it, no? Also, when you see the disc right in front, no? Pag nabutas yan at lumabas yung disc into the irritating the nerve root, may posture din that the patient takes. Naglilist siya, usually away from where the herniation is, so that it doesn't irritate the nerve root walang as pressure. much. Yes. So yun yung postures that we usually take. Doc, how do you treat that? So Warm usually- compress? So usually, yes, you can start anti-inflammatories, you can start some core strengthening exercises. So unfortunately, there is no cure, just No cure. like for the knee and the hip, no. The cartilage kasi, it gets replaced, but the quality of the cartilage gets poorer over time. Therefore, they're easily injured and damaged, and there is a cycle that it goes through. So with that, ang treatment is mostly symptomatic relief, no, wherein you try to address the pain using other modalities such as heat, such as ultrasound, such as yung mga phonophoresis, mga physical pain modalities to address pain. You can do physiotherapy to stretch out and strengthen your core muscles. So when you stand up or when you do activities, there's less stresses on your facet joints. So when you talk about exercises, you actually avoid the ones wherein you do a lot of back
extension. You do more core strengthening exercises, and then you may also take anti-inflammatories for pain. Is there a way to strengthen yung cartilage? Do you take anything na, no? Unfortunately, yun ang that's a very common question that we are faced with, no. The scientific evidence is not heavy on prescribing glucosamine or prescribing yung nutritional supplements such as collagen For cartilage. for that. Oh. For at least the spine, no? For the At least for the spine. Because there's no the scientific evidence is not heavy that it actually goes to that area. Even So, stem cells? that's Wala pa. the stand of the Spine Society is that it is not It is not. advising it because of the low scientific evidence for it. At the end of the day, if the patient wants to try it, they may do so, but of course we do not yung strongly advise it. So it's already at their own risk. Other options aside from doing conservative management, remember a few weeks back we talked about injections. You can do that. It's one step before surgery. So I just want you to understand, or our viewers to understand, na there's this thing called arthritis talaga ng spine, and it presents with back pain, and it's actually the most common cause of back pain that we encounter. So pagka meron ganito, maraming pwedeng gawin, hindi lang opera. So, Doc, yung mga ganyan, di ba, minsan ini-inject na yan ng steroids, no? Para Yeah. yung to alleviate the pain. And can this cause para bang slip disc also? Can this be It's a a cause? cascade. That's actually part of the spectrum. But that's Okay. a different A disease different- entity. Okay. Yeah. Okay. Alright. Kaya puntahan na natin sila, Attorney G, Ate Beth, at si Kuya Jocas. Ano ba tatawag mo, Kuya? La 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 la. Yes, nagbabalik ang Good Morning, Kuya. And time check is 6:23. Ang bilis ng oras. Parang Yes. kanina 5 lang, ano? Pero 5:30. parang paunti tayo ng paunti Paunti ngayon. tayo. Oo. And if you look, sabi ko, saan ang ating kasama? Si Kong biglang nawala. Ang alam ko, nag-text siya, may sinundo siya. Wait, let me see. Okay, sinundo. Okay, so Isang public holiday ang November 30 sa Pilipinas. Dahil sa araw na ito, ipinagdiriwang ng mga Pinoy ang kapanganakan ng isa sa mga bayaning lumaban para sa kalayaan ng ating bayan. Pero naisa sa puso pa nga ba ng mga Pinoy ang pagdiriwang ng araw na ito? Kilala pa nga ba ng ating mga kababayan, lalo na ng mga kabataan, si God Andres Bonifacio? Yan ang ating tatalakayin ngayong umaga. Good morning! Good morning! Kasama natin si Xiao Chua. Makasaysayang araw po sa inyo lahat. Of course, of It's good course. to be back dito sa bahay niyong napaganda. Welcome back, of course. Siyempre, pag-uusapan natin, dahil Bonifacio Day, si Andres Bonifacio. Opo. Kilala ba kaya si Andres Bonifacio? Well, kilala naman siya dahil may holiday nga, dahil pinag-aaralan siya sa klase. Pero let's admit it na marami sa atin, we don't go beyond yung tawag sa kanya na ama ng katipunan, Yes. ama ng himagsikang Pilipino. So medyo marami tayong misconceptions about him. Una, na sobrang hirap niya. And therefore, he was not qualified na maging leader ng revolusyon dahil doon. Dahil wala daw siyang edukasyon, walang pinag-aralan. So kahit tayo, meron tayong maling sinasabi na I love Rizal kasi for peace siya and Bonifacio was for violence. Yes. May maraming ganyang mga kumakalat na siyempre as teachers dapat nililiwanag natin. Niliwanag, oo. At itong araw na itong November 30, ito ba'y araw ng pinanganak si Andres Bonifacio o araw ng kamatayan? Araw ito ng kapanganakan, no? Noong 1863. Kasi Mayo 10 siyang namatay, 1897. So, hindi natin ginugunita masyado yon kasi malungkot yung pangyayaring yun. Malungkot. Huwag natin pag magsaya tayo ngayon. Hindi katulad nung kay Rizal naman, baliktad.
no? Yung pagkapatay kay Rizal ang pinagdiriwang natin dahil nationwide yung holiday. Yes, at yun yung climax kasi yun dahil dramatic yung pagkamatay niya eh. Oo. At dito sa buhay ni Andres Bonifacio, sa tingin mo ba siya talaga ang naging susi kung bakit nag-umpisa ang revolusyon, o dahil hindi natin maiwasan yung debate, Rizal ba o Bonifacio ang nagmitya sa revolusyon? Well, yung concept of nation, hindi natin alam yan, no? Kasi pinag-isa tayo bilang teritoryo ng mga Espanyol mula sa iba-ibang kaharian. Ang unang nag-isip na pwede tayong maging nation at magkaroon ng isang kultura at isang understanding ng kasaysayan ay mga ilustrado na katulad ni Jose Rizal at ni Marcelo H. del Pilar. Yes. Pero dahil westernized sila at sila ay nagdidiskurso sa wikang Banyaga, hindi ito aabot sa sambayanan. So ang ginawa ni Andres Bonifacio, he got inspiration from the writings of Rizal and del Pilar, at ang ginawa niya ay nilagyan niya ito ng Pilipinong mukha. So halimbawa, yung sinama niya yung konsepto ng sandugo, no, ng mga sinaunang Pilipino, tayong lahat ay magkakapatid, sabi niya. Yes. Lahat tayo ay maraming bayan sa Pilipinas, may Bicolano, may Ilonggo, may Ilocano, pero iisa ang ating inang bayan. Kaya kung may inang bayan tayo'y mga anak ng bayan. No? Kaya ang tawag niya sa kanyang organisasyon, kataas-taas ang kagalang-galang na katipunan ng mga anak ng bayan. So, yun yung makikita mo na ang gusto talaga, ito yung basic na kinikwento ko na concept ni Bonifacio. Ito yung dream niya para sa atin. Na magturingan tayong magkakapatid, sapagkat kapag mabuti yung kalooban natin sa isa't isa, doon nagmumula yung kaginhawaan. At yung kaginhawaan, yun yung kanyang number one requirement para maramdaman natin yung tunay na kalayaan. So kung marami sa atin, meron ng karapatang politikal tulad ng pagboto, pero hindi naman nakakakain ng 3 beses sa isang araw, no? Ay parang hindi pa rin tunay yung kalayaan na yun. Yung ngayon po ba, sir, tinuturo na rin sa school nila yung parang pinaka-personal life ng mga heroes like kay Bonifacio? Kasi as I can remember, nung mga bata pa kami, ang pinaka-personal life lang na sinasabi nila yung asawa niya, yung lakambini ng Katipunan, si Gregoria de Jesus. Na-refresh yung memory ko dahil doon sa anak ko, nire-review ko siya sa mga exams niya eh. So, yun lang yung parang pinaka-sinasabing personal life ni Bonifacio. But yun nga po yung tanong ko, ngayon po ba meron ba tayong mga tinuturong ganun? Ano yan depende yan kung paano atakin ng teacher. Kasi sa totoo lang, yung mga guro natin, kakaunti yung panahon. Dahil ang laki ng kasaysayan ng Pilipinas, as yung kasaysayan ng Pilipinas, isang subject sa isang term. Sa college, isang taon sa mga, sa mga elementary. Ang nangyayari ay kung ano-anong kumbaga, yung basic na lang yung nakukwento minsan. Pero minsan, yun na nga, meron mga pwedeng pantulong dyan tulad ng mga pelikula. So may mga pelikula, halimbawa si Alfred Vargas, Supremo, Bonifacio ang unang Pangulo, yung kay Enzo Williams, Robin Padilla. So may mga ganyan at iba pang mga material na pwede nating gamitin para ipapanood sa bata, mas makilala si Andres Bonifacio. Kaya lang sir, di ba merong yung lumabas yung movie, yung General Luna, merong isang parang conspiracy theory doon na sinasabi nga na si General Luna yung nagpapatay kay Bonifacio. Ay baka si General Aguinaldo. Emilio Aguinaldo. Well, hindi naman siya conspiracy theory. May fact. Sinasabi rin ba yun sa school? Kung ito'y maabutan, kailangan ituro. Yung iba kasi, kulang yung nasa libro. Pero kasi may sulat si Emilio Aguinaldo noong 1948 na nagsasabing bagamat napilitan siya dahil ayaw niyang patayin talaga si Bonifacio dahil yun yung Council of War, mabang-usapin yan. May dalawang general siya na lumapit sa kanya at sinabing kung ibig po ninyong mapanatili yung kapayapaan ng ating pamahalang pangbagsik at kung gusto niyo pang mabuhay tayo, ibawiin niyo yan. So kaya pinatupad yung utos. Sabi mismo ni Aguinaldo, pinatupad niya yung utos na patayin yung dalawa. So yun yung nakakalungkot. Well, yung isang nakakalungkot, kung nabalitaan mo, yung chairman ng National Historical Commission. Joke, no? Teacher ko po yun. Well, She resigned. Ano siya, ang kanyang service napaganda niya yung mga museo, naging interactive, naging moderno, yung lahat ng mga museo ng National Historical Commission of the Philippines. Yan yung isang malaking achievement niya.
pero I am also happy for her na she is able to stand up for the victims of martial law at doon sa kanyang tatay din na isa doon. It's natural, no, na gawin niya yun at nanindigan siya at I admire her for that. Yun din yung nakakalungkot doon. Buti pa, syempre, si Pangulong Marcos ay mayroong katawan na pwede nating ilibing. No? Nakakalungkot kasi si Andres Bonifacio Yun nga wala daw eh. hindi na mahanap yung katawan niya. Pero yun na nga, may mga moves before na actually, I have to say this na, no, dahil nag-resign naman siya. The chair of the National Historical Commission, si Ma'am Jokno, no, and her board declared that pwedeng magkaroon ng state necrological service for Andres Bonifacio. Parang symbolic state funeral. All with all the state honors and the President of the Philippines was there. Hindi ito pinayagan nung past administration. So, pero yun na nga, i-push natin. Sulong pa rin. Baka sa panahon ni Pangulong Digong ay maipatupad itong pagdesisyon na unanimously of the board of the National naisip ko Commission. kung bakit na Silent na lang. pag off the air na lang tayo pag-usap dyan. No, pero sa totoo lang, bagamat masasabi natin sa ating kasaysayan talaga, nandyan si Aguinaldo, nandyan si Rizal, nandyan si Bonifacio, and of course Luna has been brought to life. Yes. And then of course Aguinaldo has been brought to life. Ang hinihintay rin nga natin yung mga iba't ibang mga bayani natin na bata, dahil parati natin sinasabi, siya, alam ho ninyo yung mga kabataan na naglunsad ng unang revolusyon, ang babata ng edad. Oo, pagka sabihan lang natin ito, no? Si Jose Rizal 26 nung sinulat ni Noli Me Tangere. Yes. Si Bonifacio 28 nung tinatag niya yung Katipunan. Si Emilio Jacinto 19 nung sumali sa Katipunan, di ba? Yung Cartilla rin, di Yeah. ba? At general siya by 20 or 21. Yes. Si Manuel Tino 20 years old yata na naging general. Ganon din si Gregorio del Pilar ay 24 nung mamatay sa Battle of Tiran Pass. No? So, ang babata nila. Ibig sabihin, yung mga bata ngayon na parang may political na mga pananaw sa buhay, huwag nating pigilan, di ba? Oo. And kaya nga nakakatuwa eh. Itong mga millennials ngayon, ito yung lumalabas ngayon sa kalsada at nagtatanong. At yun na nahahingan. At hindi naman kailangan naabutan nila yung kasi inaaral naman yan. At yun na nga. Yes, ma'am. Yes. Ay, tatanong ko lang kasi kanina nabanggit mo si Emilio Jacinto. And then, di ba sinabi nila kasi siya yung naging brains ng Katipunan. Yes. At si Andres Bonifacio nga yung he did all the di ba, yung physical work sa Katipunan. BFF. BFF sila. How was the relationship between the two of them? Well, just to tell you how close they were, yung nanay ni Jacinto, ang siyang nagpapasuso doon sa mga kapatid ni Andres Bonifacio, no, so ganun katindi yung yung closeness nila, no. So eventually yun na nga, sumama siya sa Katipunan at in fact sobrang talino nung Jacinto. Siya yung gumagawa ng mga philosophy, kasi philosophical yung Katipunan. Anyway, maraming salamat, Xiao. At least alam ko hindi ito maging huling pagbisita mo dito sa ating bahay. Maligayang araw ni Bonifacio sa ating lahat. Ayan, maraming salamat. Ito naman, I'm sure lahat tayo dito nakapunta ka na ng Boracay, di ba? Doc Eb? Ay, oo. Ikaw din nakapunta Tagal ka na. na Sir nun. Xiao, nakapunta ka na ba ng Boracay? Ay, di ba? Ito, para sa'yo to, Sir Xiao. Tingnan natin ang tinaguriang one of the world's tourist destination dito sa Pilipinas dahil sa kilalang white sand at malinis na tubig. Panoorin po natin to. Isa sa pinakasikat na tourist destination dito sa Pilipinas ay ang Boracay Island. Andito tayo ngayon sa Philippines' top tourist destination, Boracay Island. Sa katunayan, napabilang pa ito sa world's top tourist destination ng isang sikat na international magazine. Sino
Sino ba naman kasi ang hindi mahihikayat na magpunta sa ganito kagandang lugar? Bukod sa breathtaking view ng Boracay, isa rin sa pinakadinarayo rito ng mga turista ay ang malinaw nitong tubig. At 4-kilometer long na White Beach, kung saan pwedeng ma-enjoy ng mga local at foreign tourists ang iba't ibang water activities. Ang Boracay Island ay matatagpuan sa probinsya ng Aklan. At para makarating dito, kinakailangan sumakay ng eroplano ng mga turista mula Manila patungo sa Kalibo o Katiklan Airport. Kinakailangan din sumakay ng ferry patungo naman sa pinakaisla ng Boracay. Dahil sikat na tourist destination ng Boracay, maraming hotel at resort na makikita sa paligid nito. Pwede kayong pumili na isa sa mga hotel na ito kung saan pwede kayong magstay para mag-relax. Pero kung gusto nyo naman na gawing hassle-free ang inyong Boracay trip, pwede rin kayong magpabook ng inyong biyahe sa pamamagitan ng online Travel Express. Mayroon silang Boracay Tour Package na nagkakahalaga lamang ng 4,888 pesos. Kasama na sa all-in package na ito ang airfare, pati na ang hotel and accommodation. Bisitahin lang ang kanilang website www.onlinetravelexpress.com o kaya ay tumawag sa kanilang mga numerong 0917-813-5579, 0930-547-6740 at 0925-858-8289. Pwede rin kayo mag-send ng email sa pamamagitan ng book.onlinetravelexpress@gmail.com. Mag-book at bumisita sa Boracay Island para mas maging exciting ang inyong long vacation ngayong darating na holiday season. Wow! Ganda, Doc, Uy, may bagong balita tungkol dyan sa Boracay. Boracay. Ngayon, I think starting December, dahil nagsimula na nga, before propeller planes, di ba? Both Cebu Pacific and PAL. Ngayon, pwede na ang Airbus. Alam niyo kung bakit? Bakit? Yung the hill that's near the runway, wala nang na. hill. Saan na nila nilagay yung hill? Ay, tinanggal na. So, hindi na ako matatakot kasi Tinanggal takot na ako yung sa hill. propeller. So ngayon, ang gagamitin ay Airbus, no? Whether it's 310, 320, pwede na. So mas maraming pwedeng sumakay. Kaya, ay nako, ang dami ng tao. Ang Kaso Oo. Kaso yun na nga lang yan. Yung meron ng Airbus na mga planes na Well, lilipad. supposedly, I think PAL announced Soon it na, this month. Cebu Pacific also will start flying. Tamang-tama, magbuburakay ako sa Marso. Basta sana lang, no, dahil marami nang pumupunta at saka very popular destination, ma-preserve naman yung pristine waters at saka cleanliness ng Boracay. Kasi I think they did the cost study. It's cheaper to, kasi it's a hill lang eh. It's cheaper to remove the hill than to reclaim, to add the length of the runway. Kaya yun na lang ang ginawa. Yun lang ang naging hadlang ng ever since. Kaya hindi pwede mga jets. Ngayon pwede na. Kaya mas marami ngayong Hindi na pupunta. masyadong maalog ang aeroplano. Pero tama si Doc Peps dun eh. Sana ma-preserve din. Kasi may mga, lalo na pag nagkaka-party dyan, di ba? Yung Nako. pag-Holy Week, basura. naku, my gosh. Oh, hindi, yung ewan ko, La Boracay. dahil nagsimula ito 10 years ago, Oh, yung mga kabataan, parang yung mga schools, nagkakaroon parang spring break Spring dyan. break nila doon. Oo. Wala pa ako niyan. Ay, wala rin ako nun eh. Wala ako niyan. Maling I don't generation. think papayagan kayo mga anak ko rin dyan. ganun. Ay, hindi. Ako kasama. Sasama Kasama. na. Mabuti, ako. tama yan. Pero nonetheless, ang ganda talaga ng Boracay. Talagang wala naman. Diba? Anong favorite ginagawa mo sa Boracay? Diyan kami nag-honeymoon Oo. Kaya, very Memorable. memorable yan. Memorable ang Tuloy Boracay. nagugutom na ako. Kaya pala yung ngiti ni Doc Pebbles eh. No. Uwi na ako? Nagutom ka ba o kinikilig? Nakikilig ako. Gutom o kilig? Uwi na ako, bye-bye. Gutom! Dahil aalamin natin ang What's for Breakfast!
gutom na nga talaga yung ating mga kasama dito sa bahay. Yes, at saka tayo mga resident matatakaw, no, this is important for us because there's nothing better, di ba, Chef? We start our day with a good breakfast to give us fuel for the rest of the day. Yes, and with that, gusto ko ipakilala sa iyo at sa ating mga kasangbahay, si Chef Lala. Good morning! Good morning! First time nga dito sa bahay ni Kuya at first TV appearance. Okay, welcome. Oo, But good hindi luck, halata, alam mo no? yan. Hindi halata. She's a natural. Tsaka very comfortable si Chef. Okay. Oh, and with that, Chef, ano ba yung iluluto mo for us Yes. for breakfast today? Well, actually, napakadali lang nito. No? You don't need to be an expert para magawa. Kasi mix-mix lang. Yung mushroom siomai. Mushroom siomai. Wow. Okay. Ayun ko andyan. lang narinig yun, mushroom siomai. Oo. Alternative natin yung sa pork. Kasi usually pork, Pork and shrimp, diba? shrimp, But beef. with many people who are vegetarians and people who are moving into a healthy lifestyle, they can also enjoy the taste of siomai, di ba? With the vegetable option. Okay. Ano ba yung mga ingredients, Chef, na ginamit mo sa paggawa nitong ating mushroom siomai? Well, yung ingredients na ginamit natin is yung oyster mushroom or tinatawag na white mushroom. Tapos, onion, chop, carrots, parsley, cornstarch, oyster sauce, Okay. So, sesame oil, egg, salt, black pepper, syempre yung siomai or molo wrapper, and then vegetable oil. okay. So, ayan. So, these are ingredients. And then, how do we prepare them, Chef? Yung procedure natin sa pag-prepare, gaya ng sinabi ko, you didn't need to be an expert. So, mix-mix lang siya. Madali lang Oo, ito. madali lang. Kayang-kaya mong gawin. Onion, chop na sila, dice yung carrots, meron din tayong parsley, tapos yung chinap din natin na oyster mushroom. And then, ano yan, yung Chef? salt and pepper. Salt and pepper. Oyster sauce. And then we mix them together, no? Yes, sesame oil. Cornstarch. Para saan, Chef, ang cornstarch? Binding na rin siya. To firm it up, Yes. di ba? Okay. Then we Together use with the egg. and then we egg is a binder too. Yes. Hahaluin lang Pipit natin yung egg, yan. tapos mix lang natin siya. Tapos yun, i-wrap natin siya sa molo wrapper, siomai. Mga at least 1 to 2 teaspoon. Okay. Tapos yung edges, didikit-dikit natin. Para ma-seal, para walang tumapon. Oo. Okay. And then we are going to steam them, di ba? After. I-steam natin for 15 to 20 minutes. By the way, yung steamer pala natin, bago natin ilagay yung siomai, kailangan meron siyang, ibabrush natin siya ng oil para hindi didikit. Oo. Yung kasi yung molo wrapper pwedeng dumikit dun sa Yes, steamer. oo. And saka Pag tinanggal, disaster. Masasabog lahat. Masisira yung siomai. Masisira. Okay. So, yun na yung ating finished product. Ayan Okay. na, ang napakasarap ng mushroom Yum. siomai. Pero well, Yummy. nakita ko marami pang ginawa si Yes. Chef Lala for us. Ano ba yung mga dinala mo, Chef? Meron din tayong pork embutido at saka yung tofu steak with mushroom gravy. That one looks very interesting, yung tofu steak with mushroom gravy because, di ba, Healthy it's a healthy, it's a good source of protein Correct. without having to eat the meat. Tapos yung, i-add ko lang, yung mushroom nga pala is maganda rin yung nadudulot sa ating katawan kasi antioxidant. Tapos can prevent cancer. Ooh, mushrooms! Mushrooms. I love mushrooms. Ako, I love actually, mushrooms. yes. Kaya na-excite ako dito. At para naman sa mga kasangbahay natin, Chef, na nais kang kontakin para humingi ng recipes, paano ka ba nila makukontak? You can contact me sa FB, Maria RF. And your cell phone number? My phone number is 0939-892-9438. Ayan. Okay, maraming salamat, Chef Lala. Thank you. We will enjoy your food. I hope we hope to see you back again here. Pwedeng Bumate? Ay, babate. sure. Tapos meron lang kung actually baka makalimutan ko kaya sinave ko siya dito sa cellphone. I would like to thank Pinoy Food Fusion Network Franchising Company, si Chef Acel, suwak sa sarap pagkain katakam-takam sa hapagkainan, si Chef Sinito Ice, kundi dahil sa kanya, baka wala ko rin dito. Ayun, tapos hello sa mga taga-Bulacan. Hello, mga taga-Bulacan. Ayun. Good morning. Na-mention na ni Chef ang mga taga-Bulacan. I want to greet also yung Anjin Industries na mga taga-Bulacan yan, nanonood sila sa atin. And of course, si Direk Lito, kasama ang lahat ng bumubuo ng isang araw lang staff na nanonood sa atin sa GMK. Hi, Direk! Hi, Good Direk. morning! Morning! Okay. At
syempre, ito nga dahil saan ba si Doc Wednesday. Pems? Oo, it's PhilHealth Day today. Wait lang, let me check. Hi, Sir Mon. Good morning. Good morning. Ewan ko ba, nakita ko lang to nakakalat-kalat dyan sa kanto. Pinulit mo. Joke lang. Hi, Sir Mon. Kuya Mon, na-miss ka namin. Hi, good morning. Last week, sige, Doc Ish, ko naman ngayon. Dokish, O meron yatang, alam naman natin lahat na si Kuya Mon Acoba galing sa PhilHealth at nandito na naman siya para tulungan tayo para sa ating mga katanungan sa PhilHealth. Meron akong several questions dito mula sa ating mga viewers. Ang unang tanong ay mula kay Miss Rose Ann de Melete, 25 years old siya mula Pasig City. At ang kanyang tanong ay, itatanong ko lang po kung kasi ang yung tatay ko po nasa stop na ang tatay ko po na-stop na po ang PhilHealth benefits niya dahil na-consume na daw po niya yung benefits niya this year. Ngayon po, nire-require ng doktor na mag-dialysis siya. Pwede pa rin po ba kami mag-avail ng benefits ng PhilHealth as dialysis patient? Okay, ang tanong ko rito, kasi yung dialysis kasi, meron siyang 90 sessions na allowed, which means na in per calendar year, pag lumampas ng 90 sessions yung kanyang dialysis, yung 91st hindi na siya covered ng PhilHealth. And gusto ko rin paalam na last year, 45 sessions pa lang yung dialysis, but because of the demand nga na marami na rin pong nagpapadialysis, ginawa na pong dinoble ng PhilHealth, ginawa ng 90 sessions per calendar year. Wow, madami yun. That's like almost twice a week. Yes, and then nagkakalaga siyang 2,400 per session pa. So for example, you paid sa individually paying program or sa informal economy ng 2,400 per year, bawing-bawi ka na kasi isang session pa lang. Balik na sa'yo yung balik na sa'yo yung puhunan mo, tapos 90 sessions. So ang up to 90 sessions lang yung dialysis. Hindi kasi klaro yung tanong, baka yung first benefits niya, kung hindi, wala namang kinalaman sa dialysis, makaka-avail pa rin naman siya ng dialysis. Okay. So halimbawa, bigyan lang natin scenario. Halimbawa, na-admit si tatay Because of a different case. for a different case. Then, yung coverage nung case na yun, ubos na. Parang Yes. ganon. Yes. Pero yung kung dialysis That's a as a different separate case. case, then pwede pa. Makaka-avail Pero kung siya. naubos niya na yung 90 90 sessions niya, then Dialysis. yung mga subsequent, He has to hindi wait na. for the next calendar For the next year. calendar year. Alright. Salamat, Kuya Mon. At siguro, Rose Ann, para maging mas klaro, pwede kayo magpadala pa ng follow-up question at subukan namin sagutin kaagad. Ito naman, mula sa Negros Occidental, pinadala ito sa ating PhilHealth FB. Jovert Balasbas. Ask ko lang po sana if pwede po kami makapag-refund ng gamot sa PhilHealth. Kasi na-confine po ang tatay ko last week, yung mga gamot na prescribed ng doktor sa tatay ko, hindi po available sa ospital. Umabot din po sa 2,000 yon. Yun lang po, salamat. Pwede pa po niyang subukan maka-reimburse as long as it was prescribed during the time of confinement. Tapos kailangan siya during the time of confinement also. These are cases na unavailable yung medicine sa hospital. So kailangan niyang gawin is mag-file siya direct reimbursement sa PhilHealth. Yung claim form 1, claim form 2, statement of accounts, tapos yung mga prescription ng mga medicines na yun. Resibo. Opo, yung mga receipts, dapat ipa-receive niyan sa PhilHealth within 60 days upon discharge from the hospital. Because ang PhilHealth po, i-check naman talaga. Kasi definitely, when it comes to drugs and medicines, hindi pwede i-claim ng hospital yan. Because hindi nila naibigay. So, pwedeng ibigay yan sa ating mga PhilHealth members directly. So, important yun within 60 days Yes. from discharge. From discharge, okay? So, kailangan bilis na natin ayusin yung mga requirements. CF1, CF2, receipt, prescription, Statement of account. and statement of account. Dalhin natin sa PhilHealth para ma-claim natin kaagad ito. Okay, Jovert? Yung huling question natin, ito naman ay mula kay Frederick Manlapas, 30 years old, mula sa Antipolo, Rizal. Pinadala rin niya ito sa PhilHealth text. No? Good morning po. Tanong ko lang po if pwede po ako maghulog ng PhilHealth Good for 1 year. Ever since po kasi nag-apply po ako ng PhilHealth as voluntary, ay hindi ko na po ito hinuhuhulugan.
tanong ko na rin po kung if ever na pwede po hulugan, pwede ko na rin po ba ito magamit agad? Salamat po. Yes, Frederick, pwede kayo maghulog, no? That's one of our mode of payment. Pwede kayo magbayad ng 1 year, 6 months, or 3 months. At ngayon, bago lang po, pwede na rin kayo magbayad ng monthly. So, given na naghulog ka ngayon, quarter na to kasi natigil ka, no? So, suspended pa yung benefits niya. Makaka-avail siya ng PhilHealth benefits on January 2017 pag naghulog siya ngayong fourth quarter Alright. of this year. Hulog na siya. Dapat maghulog siya. Kasi hindi natin masabi. Baka kailanganin mo. Oo, ayaw natin. Pero wag naman pero sana. wag naman Oo. sana. Pero pwede na tayong maghulog. Just to answer his question, as soon as he gets to pay for that quarter, the susunod na quarter, pwede na. Yes, yun ang hinihingi natin. Dapat meron kang 3 monthly contributions prior to the month of confinement. Okay, salamat Kuya Mon. Meron daw kayong maliban sa mga tanong, meron tayong mga bagong promotion. Ito, binanggit na ni Doc Ish Doc last Ish, week. yung- Pero pasundot lang. Yung sa Zika virus. at saka yung alaga ka na continuous activities. Yung Zika virus, meron na tayong particular na package for Zika virus, no, sa halagang 8,100. And regarding naman sa alaga ka, ito yung alamin at gamitin para sa kalusugan, para sa pamilya, yung PhilHealth, patuloy pa rin yung ating ID distribution, especially to those less fortunate Filipinos, no? Yung mga members natin ng mga Pantawid Pamilya Pilipino program. Please double check at makipag-ugnayan kayo sa aming mga PhilHealth Local Health Insurance Office upang alamin kung meron pang kayong membership under sa PhilHealth po. Yun lamang po. Sayang din. Senior citizen program, meron And din lastly, sa ating mga senior citizen, they are automatic members, but that doesn't mean na magagamit agad. No? Kailangan naman magpa-register muna po sila sa PhilHealth para makakuha sila ng PhilHealth member. Hindi pwede data pakita lang record. yung senior citizen ID. Opo, hindi sila makaka-avail pero pwede sila maka-reimburse. Pero for their own convenience, dapat magpa-register po sila sa PhilHealth para mabigyan sila ng PhilHealth member data record. And kung meron pa silang katanungan, pwede kayong tumawag sa 441-7442. Although it's a holiday today, during Monday to Friday, pwede kayong tumawag. And pwede rin kayong mag-email sa amin sa actioncenter@philhealth.gov.ph. Alright. Salamat Kuya Mon. Salamat po. Happy National Heroes Day sa inyo. At ayan naman, punta na naman natin si Attorney G, si Ate Beth, at si Kuya Jokas. Hi, Doc!